nakita ako dito. Mga tote bag. Ito mas mura, 990. Meron pala yung pure na pistachio, 25.95 Swiss franc. Kaya nga, ito, pure. Yes, 25. Sabay tunok, sigaw, dahil na. Ano lang tayo, try natin yung barbecue nila. So itong mountain pala na to, yung Prawit na pala yan. I don't know, honey. Parang may nakikita akong basok din eh. Pero may nakaano din dun eh. Check natin. Hindi niya na po alam kung saan lagay ang kamay niya, mga kagala. Okay, kagala. So, pabalik muna tayo ng hotel para mag-check-in. But before that, balikan natin yung chestnut, diba? Let's go. Bili tayo. Namimiss ko na yung taste ng kamote. Tsaka ang bango, talagang nagtatawag yung yan, yung usok. Okay, let's go in. Tawid. Good luck sa atin. Sana maintindihan tayo. Hello. 100 grams? For the chestnut? 15 minutes. 15 minutes. Yes. Oh, we'll come back 15 minutes. Oh, not yet cooked, right? Okay. Not ready. 15. Okay. We'll come back. After 15. Thank you. Thank you. Parang hindi ba para sa atin? 15 minutes daw. Hindi kailangan na natin bumalik ng hotel muna. So maybe later, madaanan ulit natin siya. Oo. Malamig. Yung lamig niya parang blizzard. Kanina kasi may araw, so baka ganun talaga. Kapag may araw, May buhay. may buhay. Nagko-contrast yung feeling na mainit saka malamig. Pero dahil wala ng araw talaga paggabi na. Sobrang lamig na mga kagala. Tignan niyo naman. Pinahiram na ako ng vlogs. Ang ganda oh. Tapos sumahangin pa kasi. May ladder. Dito pala yung ladder. Ayan, dyan pala siya. Oh, may horsey, tigidig. Ang ganda. Tapos may mga pa. Wow. So kung ganito kalamig, what more kapag sumakay tayo ng boat? Sobrang lamig na siguro kasi tubig yun eh. Hindi ko na kinaya. Sinuot ko na yung bonnet. Ang lamig. Nandito tayo sa may souvenir shop. Edelweiss shop. So tingin tayong naghahanap ako ng maayos na yung mahal. 20.90. Gusto ko sanang bumili. Ang dami kong ganito sa Singapore. Nakalimutan ko magdala ng isa. No, 22.90. Ang mahal. Swiss francs. Lagayan sana ng payong. Eto may mga ref magnet dito. Tingnan natin magkano sila. Ang cute na. Interlocking. Ang lamig, bakal kasi. Sumisigaw na Switzerland. Ito, 5 Swiss kahoy. Walang walang presyo.
$8.90 mga keychain. Ang lamig. Mukhang gusto ko magpalit ng ano mamaya pagdating natin sa hotel. Ng medyas, yung pang winter. Oh, this one is nice. Magkano kaya ito kagaya? $8.90. Medyo bulky eh. Ito ulit oh. May ganito akong binili sa may ano, sa Poro. May nakita ako dito. Mga tote bag. Ito mas mura, $9.90. Parang gusto kong palitan yung dala natin tote bag. Ang ganda na ito. This one is cute. May mga snow globes din sila. $9.90. Ang ganda. $9.90 kagala. Yun. Cute. Kaya lang baka mabasag sa gamit natin. Bumili ako ng tote bag. Mas mura kaysa dun sa nakita natin kanina. Thank you. Bye. Ano to? Ito Yan, sila. yung laman. Oo. Oh. $15.90. Oh, nakaka-relax naman. Ang ganda. Take a piece of Switzerland with you. This is $16.90. And then, ano siya? Sport. Yeah, it's pork. Spoon and fork. Pang travel, ganito siya. Galing. $16.90. Ang cozy dito. Ang daming ref magnet. So, nakabili tayo ng itong panalo. Ang nakasulat Paris, Switzerland. Kaya tayong masarap na ano dito eh. Na chocolate. Earlier. Yes. Local brand. Alam ko yun yung sinasabi dun sa Facebook group na ano, masarap pa kay Ladder Rock. Pero double check natin kung yun nga yun. So let's go. Balik na muna tayo ng hotel. Check-in na tayo. Look at that view. Still visible. Ang ganda. Nagpapakita talaga siya. Mas pakita na pa natin dun. Wow! OMG, napakaganda. Okay, so, dyan tayo galing kanina from the basement. Ito yung elevator nila, guys. And, sa ano lang tayo? Second floor. Ito yung room natin. Room 36. And, ganito. Disusi. Pero, nabuksan na natin yan. Nilagay na natin yung gamit natin kanina. And, bigyan lang namin kayo ng quick room tour. Ang cute. So, ito siya. Fondue Villa and Garden. 10% off for hostel guests. Yan. Then, may drawer. Blow dry. Nandyan siya. Tignan nyo yung ano nila, guys. Yung kama. Pangbahay talaga. Diba? Kasi nga hostel na din. Hostel din siya.
Kaya ganyan yung setup niya. Nakakatuwa. First time nating ma-experience yung ganito, local vibe. And, ayan, may fan. Siguro kapag summer, ito yung ginagamit ng mga guests. And then, sabi dito, to fully open window blinds, rotate handle clockwise only. Okay, ito yung handle niya. Yan. Para ma-rotate. And look at the view, mga kagala. Ganyan siya. Ito na yung kapitan ng barko. Yan. Oh, look at the view, mga kagala. Good morning, world. Good morning, Switzerland. Ganon. Ang lamig na simoy ng hangin. Tapos, oh, parang ayaw na namin lumabas. Gusto na lang namin dito. Yung naaabot ng mga paningin nyo, hindi amin yun. Wala tayong pagmamay-ari dito. Hindi pa tayo tapos sa room tour. Sa quick room tour, nag-enjoy na tayo sa view, di ba? So, nilagay na natin yung mga gamit natin dito. May lagayan ng luggage. Ayan, luggage rack ba tawag dyan? And then, ayan. Table and chair. And another view sa kapitbahay ni Aling Puring. Ayan po. Na may mountain. Sarap pala nakatira dito, kagala, no? Tapos ito na yung kwarto mo. And then, ito naman, yung CR po nila or toilet. Napaka-cute. With a curtain shower po siya. Yan. Hindi ko alam kung kasya yung asawa ko dito. Ang liit. So, sakto lang isang katao dyan. Tapos, hello! Hello, madlang people. Madlang people, mabuhay. Wala po silang toiletries. So, Ano lang, tissue lang. yes. Tissue lang, but yung mga personal wala talaga sila. And then may nakalagay dito, please make sure the shower curtain is inside the wash basin at all time while showering. If you flood the floor and it needs cleaning, please let the reception know. Kasi po, parang yung floor nila is, anong feeling niya to? Hindi siya semento. Parang rubberized, honey. Yung flooring nila. So, kapag nagano yung water dito, mahirap matuyo. Kailangan pa nila nilinisan. Kaya careful lang sa pagliligo. May hand towel. Then yun na yung, feeling ko ito na yata yung towel. O buti may dala. Ayun, isa pa mga kagala kasi nabasa namin dun sa review. Kailangan magdala ka na lang ng personal towel mo. Dahil maliliit lang yung mga towel na provided nila. Ayan. Parang pang head ko lang po, pambalot ng head. Buti may dala tayong isang towel. Yun. So, for now, tara na, maghanap tayo ng magagalaan. Habang, anong oras na ba? Alas 4. Yes. Dito tayo sa may bus stop nila. Faswig Hospital. Yung hospital, ano pala yun, no? Hospital sa atin. Hospital ng ano nila. Spelling. Untersin. So, try natin pumunta ng Thun. Pero, chine-check pa kasi natin kung hanggang anong oras yung transportation para makabalik tayo dito. Change plan tayo, kagala. Kasi, ang tagal ng bus. Tagal namin nag-aantay dun sa bus stop. Wala pa rin. Ay, nag-aalala kami paggabi na. So, tapos, hindi pa kompleto yung suot natin. Nakalimutan namin yung scarf, kakamadali. So, hindi na muna tayo tutuloy sa Thun kasi sobrang lamig doon. Dahil nandun yung Lake Thun. And also, tinignan natin. Ang ganda ng view. Tinignan din natin sa weather forecast. Sobrang lamig as of now. Parang mag-snow yata tonight or tomorrow. Kaya hindi na muna tayo tutuloy sa Lake Thun. Bukas sana ganito rin kaganda yung weather. And then proper attire din tayo bukas with the scarf para
ready to Interlaken West, gala the whole day tayo. Weiterfahrt nach Interlaken Ost, Bahnhof. Mag-ano na lang Interlaken tayo. West Station. This bus continues to Interlaken Ost. Interlaken East Station. Umikot na lang muna tayo sa Interlaken Ost. Ito yung nilakad natin kanina, kung natatandaan mo mga kagaya. Nag-stop muna yung bus kasi may padaan na train. Tingnan natin. Yan siya. Wala masyadong tao sa bus. Diyan pala yung babaan. Interlaken Ost, Bahnhof. Endhaltestelle. Oo. Bitte alle aussteigen. Hier besteht Anschlussmöglichkeit in Jungfrauregionen und auf die Grünlinie. Interlaken East Station. Terminus. Change here for trains to the Jungfrau region. Nandito na tayo sa Interlaken Ost. Enjoy na lang muna natin yung view nila dito sa city nila. Aí ela podia estar falando, sei lá, 3 francos e 20 e pouco. Omega. Nag-gloves na ako mga kagala. Ayan. Hindi na kaya. Sobrang lamig. Kahit yung mga lokal, mga taga dito, naano sila sa lamig. Nagulat sila. Parang biglang lamig. Mag-i-stroll tayo dito. Nanginginig ako. It's a good thing na rin di talaga tayo tumuloy sa Thun. Dito pa nga lang sobrang lamig na. Hindi natin alam kung anong oras babagsak yung snow. Ganun pala no, pag babagsak na yung snow, sobrang lamig. Pero habang nag-i-snow, bumabagsak na siya. Kayang-kaya yung lamig. As of now, eto kung napapansin nyo sa boses ko, nanginginig talaga ako mga kagala. Ang ganda dito. Dito yata yung meeting point ng mga ng mga nagpaparagliding. Tsaka dito rin yung nila, landing nila. Ang luwag eh. Ang ganda dun oh. Tapos try natin puntahan yung simbahan. Ayun na, naririnig niyo yung kampana. Ang ganda ng simbahan. Dito tayo sa Interlaken. So itong mountain pala na to, yung Frauyok na pala yan. Feeling ko hindi ko kaya umakyat dyan. Dito pa nga lang sa baba, sobrang lamig na. Ayan na. Hindi pa humahangin sa lagay na to. Pero yung, ay my gosh. Pero sobrang natin, swerte natin if ever bumagsak yung snow while nandito tayo. Let's aim it. Nandito na rin naman tayo para ma-experience natin yung snow nila dito sa Interlaken. Mga kagala, I'm excited. May Hooters pala dito, kagala. Yan. Sarap din dyan sa Hooters eh. Nag-ring yung bell ng mga cows. Nakikita niyo po ba? Ayun sila sa gitna. Ayun yung simbahan, kagala. Sana may misa ngayon para makapag-misa din tayo. Tara, tignan natin. Ay, parang may misa nga mga kagala, may mga pumapasok. Ang ganda ng simbahan. Ang ganda. Let's go attend the mass.
I don't know, honey. Parang may nakikita akong pasok dyan eh. Pero may nakaano din dun eh. Check natin. Guys, tignan nyo siya kaganda. Oh. Parang tapos na. Lumalabas na yung mga tao. Ayan, pasok tayo. Let's go. Mama Mary. Romish Catholic. After natin doon sa simbahan, naglakad na tayo pabalik sa sakayan dito sa may Interlaken, mga kagala. Pasok muna tayo di souvenirs and tickets. Oh, dito pala yung mint. Yung chocolate. Ayan. Chocolate tayo. Sa loob yung asawa ko. Pasok tayo dito. Bili tayo ng ilang pieces. Parang gusto ko ng sweet. Cheesecake. Caramel. Tiramisu. Masarap alam nyo. Pistachio. May favorite ng asawa ko to. So yung isang balot na ganito, 100 pieces. 14.25 Swiss franc. Ito, assorted pero maliliit. 100 pieces siya. Ito, milk. 12.50 Swiss. Tingin tayo yung mga nakaano lang, tingi-tingi. Kahit ilang piraso lang. So kung kumain ngayon, ayun, nakita ko yung favorite natin. Kuha tayo nun. Meron pala yung pure na pistachio, 25.95 Swiss francs. Hindi, yung ganitong size 25. Kaya nga, ito, pure. Bakit itong size na ganito? Yes, 25. And then, kapag 12.95, ito siya. 200 grams. Maliit na size niya. Ito yung nakuha natin. Okay na? Oo. Okay. Credit card? Thank you. Thank you. Good night. Bye. Magkano siya? 14. 14. May ilang piraso din siya, no? Bumili kang chocolate sa Swatch. So, total natin is 14.11 Swiss francs. Kano siya per piece? Yes, let's eat chocolate. Thank you, honey. Sabay dunok, sigaw. Darna! Ang tiga. Gumanguya. Okay, let's go. Dito na tayo bibili ng dinner natin sa Co-op. Oh, lamig, mga kagala. Masakit sa ilong. Ito na lang tayo. Try natin yung barbecue nila. Ay, okay. Ito na lang. Mixed salad. Yan. So, may chicken na tayo. Mixed salad. Tapos, magbe-bread na lang ako.
Yung time bread dito, Han. Tayo, nakabalik na tayo dito sa may hostel natin sa Interlaken. So, ang mga nabili natin for dinner, ito, chicken, kinuha natin is barbecue flavor. So, kalahati siya. Kalahati ng whole chicken niya. 6.95 Swiss franc. And then, kumuha na rin tayo ng gulay, pampahaba ng buhay. Ano to, $6 something din yan. 6 point something Swiss franc. Tapos, magtitinapay na lang tayo cinnamon. Try natin yung cinnamon nila. And yung asawa ko, sa kanya is tono. So, magsa-sandwich din siya. Tuna sandwich. Tuna sandwich, ibig sabihin nito, tontono. Talaga? Oh. So, tuna sandwich yung sa kanya. And then, bumili ulit tayo ng juice. Gaya nung natikman natin sa may Lucerne. Parang bagong favorite ko dito sa Switzerland. Yung juice nilang ito kasi real fruit juice ang nakasulat dito, 100% fruit juice. May pulp. Ang sarap niya. Yan. Hindi ako mahilig sa mga fruit juice pero nag-i-enjoy ako dito sa fruit juice nila kasi hindi siya ganun katamis mga kagala. So, try nyo. Pwede nyo tikman pag nandito kayo sa Switzerland. Sa Co-op ko nabili ito. And ayan, 8 PM na rin. Good thing nakauwi na tayo para kahit pa paano makapagpahinga na. Wala na rin magagalaan ng ganitong oras. Nakakatakot din kasing magpagabi, hindi pa tayo sure sa transportation nila dito. Pero nakapagtanong kami, dun sa may Co-op, yung kahera dun is kabayan natin. Nakapagtanong kami kay ate. Usually daw hanggang 12 midnight naman daw yung mga buses nila. Pero depende rin daw. And share ko lang sa inyo kanina kagala after nating mag-visit dun sa may church. Akala ko maambon. Nilabas ko yung payong ko. Sabi ko sa asawa ko, magpayong tayo. Sabi niya, hindi naman umuulan. Umuulan, sabi ko. Kasi nung nasinaga ng ilaw, galing dun sa sasakyan, may nakita akong sprinkle. Akala ko ambon. Ayokong magpaulan kasi sobrang lamig kapag nabasa tayo ng ulan. Tapos mahanginan tayo. Wala, mangingisay tayo sa lamig doon. And then, later on, sabi ko, tinanggal ko yung gloves ko. Inano ko kung umuulan. Di naman nga talaga umuulan. Sabi ko, ano yun? Sabi ng asawa ko, snow yun. Sabi niya, so, nag-snow ng konti kanina. Yung mapinong snow. Kaya palang, grabe kalamig kagala. As in, ang weird ng panahon. Kahit yung mga nakatira dito, even yung auntie ko, sabi niya, iba-iba talaga yung panahon. Kaya, eto tulad ngayon, October 24 tayo nga, 26. October 26 mga kagala. Patapos pa lang yung autumn nila. Kasi nakita nyo naman, di ba? Peak season ng autumn foliage dito. Pero may chance na mag-snow even dun sa weather forecast nila. Parang tonight and tomorrow may chance na mag-snow yata kasi nga bundok. Ganon. Magdala na lang ng proper na na mga pang winter just to be sure kasi grabe yung lamig. Sabi ko kanina parang sapor yung pakiramdam ko sa lamig niya kagala. Hindi ko expect. Nag-prepare naman tayo actually. Sabi nila kasi mga ganito, mga light jacket lang pwede pa. So hindi natin na-expect na mangyayari to. Kaya yun na lang, lesson learned. Buti na lang may dala tayong mga scarf. So, tomorrow, bibit-bitin na talaga natin yung scarf natin. And, may mga, gloves tayo kanina. Ang laking tulong, especially yung bonnet din. So, ito, anyway, tikman na natin tong tinapay nila na cinnamon. Lumamig na siya kasi sobrang lamig ng panahon. Siguro masarap to kaninang mainit-init pa. Cinnamon na may touch ng tangerine something. Medyo tumigas na siya kagala. Tumigas ha.
Tumigas na ng konti. Nandito, ito yung natikman na natin. Okay naman siya. Sarap. May kasama na rin siyang dressing sa loob. Ito, bago lang to. Yung natikman natin sa Lucerne is classic. Ito natin. Naghahanap kami kanina ng hot sauce like Tabasco. Ayan, lambot ng nagwash na po ako ng kamay. 2 beses na po ako nagugas ng kamay. So, try natin. Sarap yung barbecue kaysa sa classic. Kasi po yung classic may pagka-salty. Yung meat niya, yung chicken. Ang weird nga eh, na-weirdoan po ako kasi sa loob ng laman ng yung classic na chicken, may pagka maalat, salty siyang konti. Pero pag kinain mo yung balat niya, which is nasa outer layer, di ba? Hindi siya salty. Yung sa classic na nakain natin nakaraan. Ang galing, paano nila natitimpla yung ganun, no? Napapaisip lang ako. Pero ito, barbecue flavor. Ang sarap, grilled barbecue. Ang sarap niya, ang sarap. Okay. Magpapaalam na muna ako sa inyo mga kagala. Kakain na muna tayo. Then magpapahinga and we have to plan for tomorrow. Sana maganda yung panahon, wag lang umulan. Para matuloy yung natin, yung trip natin na makapag-boat sa may lake dun papuntang Brienz. Pilitin din natin makapunta sa Iseltwald. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. It's a long day again. And thank you so much sa pagsubaybay at pagsama sa paggala ninyo sa amin, sa atin dito sa Switzerland.